Hi Believers! Sunday morning na naman, kaya oras na para hanapan ng kasagutan ang inyong mga katanungan sa tulong ng All the Answers. Ano ang pinakamalaking hayop na nabuhay sa lupa? Paano nawala ang mga dinosaur? Saan gawa ang shooting star? Totoo bang humihinto ang puso kapag tayo ay nababahing? That has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Sa mga pelikula tulad ng Jurassic Park, nagkaroon ng present-day dinosaur style sa cloning na gamit ang fossilized dino DNA. Pero ito ay imagination lang ng nagsulat ng kwento ng pelikula. Para makakita ng dinosaur, kailangan mong mag-time travel ng 66 million years noong naglakad pa sila sa Earth. Dinosaurs ang naghari sa Earth sa loob ng 165 million years. Imagine, unang lumitaw ang mga tao 6 million years ago. At 10,000 years ago lang nabuo ang unang sibilisasyon. Kumpara sa tagal ng paghari ng dinosaurs, sandali pa lang tayong nabubuhay sa Earth. Tinatawag na Mesozoic era ang panahon ng mga dinosaur at nahahati ito sa tatlong panahon, ang Triassic, Jurassic, at Cretaceous period. Ibig sabihin pala, hindi lahat ng mga dinosaur ay nabuhay sa parehong panahon. Halimbawa, yung Stegosaurus at T-Rex, sabay silang umiinom sa lawas sa pelikulang Jurassic Park, di ba? Totoo ba yun? Sa kwento lang yun. Dahil ang totoo, hindi na nagkaroon ng pagkakataon magkita ang dalawa. Nabuhay ang Stegosaurus sa late Jurassic period at ang T-Rex ay nabuhay sa late Cretaceous period. Ang Stegosaurus ay na-extinct 66 million years bago pa man isinilang ang unang T-Rex. Isa sa pinakamalaking hayop na nabuhay ay ang Argentinosaurus. Sinbigat ito ng 17 elepante at singhaba ng 4 na truck ng bumbero hanggang 130 feet. Paleontologist ang tawag sa scientist na nag-aaral ng mga fossils ng dinosaur. Hindi pa sila sigurado kung bakit ang lalaki ng dinosaur. Baka raw may kinalaman ito sa kanilang pagkain o kapaligiran. Pero hindi lahat ng dinosaurs ay malaki. Ang isa sa pinakamaliit ay ang Lesothosaurus. Mabilis, nakakatakbo, sa dalawang paa ay halos yung laki lang ng isang manok. Mahigit sa 700 na uri ng mga dinosaur ang natuklasan na at marami pang nadidiskubre taon-taon. Alam niyo ba na ang mga modernong ibon ay nagmula sa mga dinosaur? At
Ang mga butiki, pagong, ahas, at mga buhaya ay mga dinosaur descendants din. I believe! Nabuhay ang mga dinosaurs sa loob ng 165 million years. Ang mga dinosaur at iba pang mga prehistoric animals ay naubos dahil sa sinasabing mass extinction event. Pero may dalawang sinasabing malaking dahilan kung bakit naubos ang lahi nila. Ang una ay meron daw isang 8-mile-long meteorite na tumama sa Yucatan Peninsula sa Mexico. Natakpan daw ng malalaking ulap ng alikabok ang araw, kaya naging madilim at malamig sa buong Earth. Dahil sa sobrang lamig, namatay ang mga halaman na nakaka-apekto sa mga dinosaur. Yung isa pang posibleng nangyari ay yun daw pagsabog ng bulkan na humati sa India sa dalawa. Hindi naman agad naubos ang mga dinosaur. Dahan-dahan ang pagkaubos nila at inabot pa ng daan-daan o libo-libong taon bago sila nawala. I believe! Isang meteorite ang pwedeng naging dahilan ng pagkaubos ng mga dinosaur. Pero araw-araw silang nahuhulog sa Earth. Karamihan sa mga ito ay mas maliit pa sa baseball, kaya wala itong masyadong napipinsala pag bumagsak sa lupa. Ang meteoroid ay kapirasong space rock na pumapasok sa solar system. Nagiging meteor ito kapag pumasok sa atmosphere ng Earth. Meteorite naman ito kung magla-landfall ng hindi nasusunog. Hindi na bago ang makakita ng meteor sa maaliwalas na gabi. Ang mga nasusunog na space metal at rock o mas kilala bilang mga shooting star. Pag ang meteor ay pumasok sa atmosphere ng Earth, pwede itong maglakbay hanggang 130,000 miles per hour. Pero dahil sa atmospheric friction, bumabagal ito. Karamihan sa mga meteor ay nasusunog sa pagpasok sa Earth. Pero halos 500 meteorites ang bumabagsak bawat taon. Ang ilan ay nakarating sa karagatan. Naku, ang hirap hanapin yan. Kaya halos 5 out of 500 lang ang nakuha ng mga scientists. Nagkakaroon ng meteor showers kung may mga piraso ng comets na natatanggal at nahuhulog sa Earth. Sa meteor showers, pwede makakita ng higit sa 100 meteors bawat oras. It's trivia time! Saan makikita ang pinakamalaking meteorite sa planet? A. Buenos Aires, Argentina. B. Namibia, Africa. Or C. Sichuan, China. Kung ang hula mo ay B, Namibia, Africa, you rock! Ang 120,000-pound meteorite na ito ay nahulog sa Earth mahigit 80,000 years ago. Ito ang Hoba meteorite. Nakapreserve ito bilang national monument kung saan to bumagsak. Isipin mo, posibleng dahil sa space rock na bumagsak dito, yung mga higanteng dinosaurs na ubos. At sila ngayon ay bato at alikabok na rin. Ang dami ko tuloy naiisip na tanong, in 100 million years, may tao pa kaya sa Earth? Ano na kayang itsura ng planeta natin by that time? May mahuhulog pa kayang dambuhalang meteorite? Sa tingin ko, may mga clue na pwedeng makita sa mga batong mula sa langit. Kailangan lang ng mabusising pag-aaral. I believe! Ang pagbahing ay isang protection mechanism. Ang tunog ng pagbahing ay hindi para manakot. Ang pagbuga ng malakas na hangin at paglabas ng sipon sa ilong ay nagpoprotekta sa katawan mula sa mga foreign invaders. Magsisimula ito kapag ang mga ugat sa lining ng ilong ay nairita ng substance mula sa labas. Pwedeng pollen, alikabok, usok, mikrobyo o anumang bagay na hindi parte ng katawan. Alam ng ilong kung may masamang papasok sa ating katawan, kaya nagpapadala ito ng signal sa lower brain stem. At inihahanda ang katawan para sa isang malakas na paglabas ng hangin. Kapag natanggap na ang go signal, ang lalamunan, mata at bibig ay sumasara. Tumitigas ang mga muscles sa dibdib para makompress ang baga para ang hangin, laway at sipon ay puwersahang lumabas sa ilong at bibig. Get ready for another trivia time! Gaano kabilis ang hangin na lumabas sa katawan dahil sa pagbahing? A. 20 miles per hour. B. 60 miles per hour. Or C. 100 miles per hour. Kung ang hula nyo ay C. 100 miles per hour ay tama kayo. Kumpara sa ubo na may bilis na 50 miles per hour, ang bahing ay kasing bilis ng bolang binato ng todo. Bukod sa pagiging protection mechanism,
Ang pagbahing ay nagsisilbi ring reset ng ilong. Nililinis nito ang system parang pag-reboot ng computer. Ang mga taong may allergy ay mas madalas bumahing. Pag kinagat ka ng lamok, ang katawan mo ay maglalabas ng histamine para labanan ang mga allergens. Histamine ang dahilan ng pagbahing. Ito ay nagtitrigger ng allergic reaction tulad ng pag-ubo at paglabas ng liquid sa mata at ilong. Naranasan mo na bang tumingin sa araw at para kang nababahing? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Hindi ito allergen. Ito ay tinatawag na photic sneeze reflex o solar sneeze reflex. Hindi sigurado ang mga scientists kung bakit ganito ang nangyayari o kung paano ito nakukuha. Ang pagbahing sa harap ng araw ay tunay ngang nakakapagtaka. Pero marami pang urban legend ang pagbahing. Di totoong tatasik ang mata mo kapag bumahing ka ng dilat at di rin tumitigil ang tibok ng puso kapag bumabahing. Ang pagbabago sa pressure ay pwedeng magbago ng blood flow sa puso at pwede rin makaapekto sa blood rate, pero di ito hihinto. Ang paniniwalang ito ang pwedeng dahilan ng salitang bless you. Noong unang panahon, akala ng mga tao ay umaalis ang kaluluwa sa katawan kapag bumahing at kailangan basbasan ang tao para pigilan ang masamang espiritu na pumasok sa katawan. Isa pang posibleng origin nito ay dahil kay Pope Gregory VI noong 6th century. Binabasbasan niya ang mga bumahing para hindi sila magkasakit.